Tunay ka bang Kristiyano? Mabiyayang araw ng Huwebes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Mansueto ng Milan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawala nito, at ang mawawala nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig, at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. Kapanalig, may tanong ako sa iyo. May integridad ka ba? Ito ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Ang dami nating nagsasabing Kristiyano tayo, di ba? Pero, totoo ba talaga? Tunay ba tayong mga disipulo ni Kristo? Kasi, ang integridad, simple lang. Kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, sinusunod mo sa buhay mo. Walang doble kara, walang plastikan. Si Jesus mismo ang perpektong halimbawa. Lahat ng itinuturo niya, ginagawa niya. Buong-buo yung pagkaparehas ng sinasabi at ginagawa. Tinanggap niya ang hirap, rejection, pati na ang kamatayan. Lahat yun para tayo'y mapatawad at mabigyan ng bagong buhay. Kaya nung sabihin niya sa atin, talikdan mo ang sarili mo. Alam mo kung bakit malakas yung dating? Kasi, nauna na siyang dumaan doon. Ginawa na niya. Tinahak na niya yung daan. Ang pagiging disipulo, yun yung pagtalikod sa makasarili mong gusto, sa kayabangan at sa kasalanan. Yung pagpasa ng krus, hindi naman literal yun, kundi yung harapin mo araw-araw ang mga pagsubok ng may pagmamahal at pananampalataya. Sabi ni Jesus, kapag sarili mo lang ang iniisip mo, talo ka. Pero kapag ipinaubaya mo ang buhay mo sa Diyos, sa paglilingkod at pagmamahal sa iba, dun ka talaga nananalo. Hindi ka nawawalan, promise. At hindi ka niya pinipilit. Iniimbitahan ka niya ng malaya at buong pagmamahal. Kasama mo siya sa pamilya mo, sa trabaho, sa mga desisyon mo araw-araw. Yung krus na dala-dala mo, hindi mo yun binubuhat mag-isa. Nandyan siyang kasama mo. At dahil sa biyaya niya, kahit anong paghihirap mo, maaaring maging daan yon patungo sa pag-asa at bagong buhay. Sa bawat araw na tinatahak natin yung landas niya, kasama natin siya. Sana sa bawat salita, sa bawat gawa, sa bawat desisyon, piliin natin si Kristo. Doon tayo magiging tunay na may integridad. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon
upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.